Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa FB channel o YouTube channel. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat napakahirap po talaga ang buhay ngayon. Busy-busy, marami po tayong inaasikaso. Unang-una po ang trabaho natin para po tayo ay makakain sa pang-araw-araw. At ang ating pinagbibisihan, lalong-lalo na yung pagkain at yung mga ating trabaho. Pero sinabi ng ating Panginoon na siya ang dapat mauna. Sinabi po sa Marcos 12, talata 29, sinabi ng ating Panginoon, ibigin po natin ang ating Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon ay napakahalaga sa isang tao ang sumampalataya ng buong puso. Sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, ang nagbibigay sa atin ng pang-araw-araw natin mga pangailangang pira o ating tirahan, ating iinom. Siya po ang nagbibigay po sa atin. Tayo po ay manalangin, brother, sa ating Panginoon. Di sa mga makapangyarihan sa lahat, tayo po ay kami po ay magpapasalamat sa iyo at magpapasalamat sa buhay na pinagkaloob mo po sa amin. Maging sa mga biyaya na pinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo. Ikaw ang aming Diyos. Salamat, Panginoon, at iniingatan mo po kami sa araw-araw. Salamat, Panginoon, kami po ay nagising pa sa umaga at kami ay nabubuhay pa. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa amin. Kami ay may nakakain sa araw-araw. At salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pinagkaloob mo sa amin na iniingatan mo po kami noon. At hinihiling po namin, Ama, na basbasan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon po kami ng malinaw ng pag-iisip, magandang pangatawan, at ilayo mo po kami sa mga sakit at mga karamdaman, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming inuuna bukod sa aming mga ginagawa. Marami po kami gagawin, Panginoon. Magagawa po, magagawa po ako ng mga appliances at magtitinda pa kami ng buko at iba pa ay maraming busy. Pero sinabi mo lang, Panginoon, na ikaw ang aming inuuna sa lahat ng amin. Simula sa aming paggising, Panginoon, kami ay nagpapasalamat kami sapagkat kami ay nabubuhay pa. Sapagkat yung iba ay hindi na nagigising, nakapikit na lamang po. At ang iba naman ay nakalatag na sa kanilang mga higaan at naghihingi ng saklulo upang ko sila ay mabuhay. At iba naman ay nasa na-aksidente. Ang iba naman ay kung ano mga kanilang nararamdaman. Subalit, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo at humihingi ng patawad sa lahat ng aming mga pagkakasala sapagkat pinapatawad din po namin ang bawat nagkakasala sa amin. Ang lahat na ito ay nagpapasalamat po kami, Ama, sa pangalan ng Jesucristo, aming Panginoon nasa langit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, brother. Salamat sa iyo, brother. Sapagkat sa ano naman, marami ang manonood sa atin sa pamamagitan ng YouTube channel at FB channel. Dito na po yung mensahe po natin dito sa Roma. Kamatayan o buhay na walang hanggan. Sinabi dito sa Roma, brother and sister, na 6, Roma 6, talata 22 hanggang 23. Ngunit ngayon, pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo'y kabanalan at kauwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at Diyos. Yun ang sinasabi niya, Panginoon at Diyos. Kaya si Jesucristo ay Diyos. Kaya sinasabi dito, kaya pinalaya tayo sa ating mga kasalanan, brother, at
at natamo natin ang kabanalan. Kung pinatawad na natin ang ating ang kapwa at humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, tayo ay pinatawad na. At matatamo po natin ang kabanalan at buhay na walang hanggan. Sino po ba ang gusto na magkaroon ng buhay na walang hanggan o buhay na hindi magkakasakit hanggang sa pagtanda? Sino po ba ang gusto noon na magbibigay ng regalo? Kundi ang ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng regalo na iniingatan tayo sa ating mga kilos, sa ating mga gawa. Kaya mga brother, sister, napakahalaga po ang sumampalataya sa Diyos. Kahit na hindi po, brother, nakikita natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Yun po ang sinasabi niya na ang kauwian ng kabanalan ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan hanggang sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, maiksi lang po ang aking mensahe sapagkat meron din akong trabaho. Pero sinabi niya na ang buong maghapon ay sa Kanya sapagkat ang ikapitong araw ay sa Kanyang pagpapahinga, ginawa niya yung langit at lupa, mga tao, hayop, halaman at mga bagay-bagay, ilog at mga karagatan. At iyan ay sinabi ng Panginoon na ginawa niya ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. Pagdating ng ikapito, brother, ikapitong araw ay nagpahinga siya sapagkat ay siyempre napagod. Ganoon din ang tao, lalong-lalo ng tao ay napapagod. Di ba ba? Napapagod po tayo sa ating mga trabaho, sa pang-araw-araw nating ginagawa. Kaya dapat lang naman na sana ay magpahinga tayo sa ikapitong araw. Pero subalit, dahil sa kakapusan ng ating budget, kakapusan ng ating mga pangailangan, tayo po ay nagtatrabaho sa loob ng 1 linggo. Pero kung gagawin mo at tayo ay susunod sa Kanya, ay bibigyan tayo ng Panginoon ng buhay at biyaya na siksik liglig. Ibig sabihin, bibigyan tayo niya ng pagkain na punong-puno sa kaldero, punong-puno sa mga kawali, punong-puno sa lagayan ng bigas, punong-puno ang ating laman ng bulsa ng pera, punong-puno. Kaya yan ang sinasabi ng Panginoon ay bibigay ko sa inyo ang lahat ng ating mga pangailangan sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang tinatawag na mayaman, pinakamayaman sa balat ng lupa, maging sa langit. Kaya nga, ako man ay nagtitiwala ako ng lubos sapagkat lagi ako ay nauubusan. Pero sapagkat lagi ako tumatawag sa Kanya, Ama, tulungan niyo po ako sa aming mga pangailangan sa araw-araw. Maya-maya, may tumutulong na sa akin. Hinihipo ang Panginoon upang bigyan kami. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga yung mga humihingi sa Ama ng mga pangailangan sa pang-araw-araw ay binibigay niya palagi, hindi niya kinakapos. Sapagkat napakayaman ng ating Ama. Kapag tayo ay tumatawag ng Ama, ay tayo naman ay sinasabi, anak, tinatawag din naman tayong anak ng Diyos. Sapagkat tayo ay tumatawag ng Ama sa Diyos.
tayo ay tinatawag din ng anak ng Diyos sapagkat tayo ay sumusunod sa Kanya. Napakahalaga po sa tao ang sumunod sa atin. Lalo sa ating mga magulang. Inutusan tayo ng magulang na ganito gawin mo. Ikaw anak ay sumusunod. Natutuwa sa atin ang ating magulang. Pero kung hindi ka sumusunod sa inuutos ng magulang, ay hindi natutuwa sa iyo ang magulang sapagkat napakatamad mo anak. Hindi kita bibigyan kapag ikaw humingi. Di ba, brother? Kapag ikaw ay sumusunod sa iyong ama o kaya sa iyong nanay, humingi ka, ikaw ay agad pagbibigyan. Sapagkat ikaw ay masunurin sa iyong mga magulang. Ganon din tayo na mga anak niya kapag tayo humingi sa ating ama. Lalo na pagka umiyak tayo ay pinibigyan niya kaagad ng mga pangailangan natin. Kaya papasalamat ako sa Panginoon dahil ito yung buhay ko na to, hindi na ito. Sapagkat ako ay nakaranas na rin ako ng kamatayan. Napindik na ako, 3 araw din ako nakaratay at sabi ng doktor ay wala na akong buhay. Pero milagro, binuhay ako ng Panginoon. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Kaya yung buhay ko na to ay naalay ko sa Panginoon. Sapagkat sa Kanya ako umaasa. Sa lahat, iningatan ako sa aking ginagawa. Ano man ang sitwasyon ko ngayon, ay nagpapasalamat ako. Ikaw, brother, baka may gusto kong i-share. Ibig po sabihin, kapag tayo po ay pinapalo ng ating mga magulang, mahal tayo. Ganun din ang Panginoon. Kapag pinapalo tayo ay mahal ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Apunta po tayo sa Juan 10:30. Hello mga brother and sister. Punta po tayo sa 1:30. Ayan po ay marami ang sasabi na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao po lamang. Tama, nagkatawang tao po siya. Pero siya ay Diyos po. Inamin niya sa Juan 10:30. Brother, inamin niya sa Juan 10:30 na ako at ang Ama ay iisa. Ibig po sabihin, ang Diyos ay iisa lang po. Diyos lang po. Kaya ang nakakaunawa po doon, yung binibigyan ng banal na Espiritu. Ang tumanggap na ng banal na Espiritu, sila ang nakakaunawa na kung sino ang Diyos na tinatangkilik nila. Kaya mapalad po ang mga tao na sumasampalataya sa Diyos na hindi nakikita. Pero noong unang panahon na si Jesucristo ay nagkatawang tao, pero yung mga iba, lalo na yung mga Hudyo, hindi sila naniniwala sa kay Kristo. Ito, babasahin ko sa Juan 10:30, Juan 10:31. Juan 10:31. Ang mga Hudyo'y, muling gumawa ng bato upang batuhin siya. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo.
Alin ba ang mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuhin. Kundi dahil sa paglalabas ng ano mo sa Diyos, sapagat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lamang. Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinasabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag sa kautusan sa pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang sinabi na ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo po kasi ay brother. Ang mga Hudyo po kasi brother ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang sinasabi ng mga Hudyo ay nilalapastanganan mo ang Diyos. Sapagkat ang sinasabi ng mga Hudyo, ikaw ay tao lamang. Pero hindi alam ng mga Hudyo na siya ay nagkatawang tao. Kaya kasi, dong si Moises kasi, ano po ba ang mukha mo? Ano po ba ang mukha mo, Panginoon? Ano po ba ang pangalan mo? Ngayon, binigay na ang pangalan. Binigay na ang pangalan, ang Panginoong Jesucristo ay binigay ng pangalan. Pero nung sa kay Moises, hindi pa binibigay ang pangalan. Sapagkat nakatalukbong pa. Pero nung nagkataong tao na si Kristo, hindi na siya nagtalukbong. Nagkataong tao na siya. Kaya brother and sister, iyon po ang mensahe ng ating Panginoon na kailangan po natin na sinasabi ng Panginoon, ako ay sumusunod sa aking Ama. Yung maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Kaya brother, pinakita na ng ating Panginoon na ang mga gawa niya gaya ng pagpapakain sa napakaraming tao at paggagamot sa mga may sakit at paglalakad sa ibabaw ng dagat. At ang kanyang pagpapagaling sa napakaraming tao, lahat ng klase ng may sakit ay kanyang pinagaling. At sa kanyang pag-akyat mula sa lupa hanggang sa langit ay nakita ng kanyang mga alagad ang kanyang pag-akyat. Kaya napakaganda ang mensahe ng araw na ito at ang sino man sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ngayon na ay tatanggapin na kayo ng Panginoon. Kung tatanggapin niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ngayon na ay kayo ay maliligtas. Ngayon na, hindi bukas, hindi makalawa. Kaya brother, mapalad ka brother, sapagkat pinunlakan mo, hindi ako ang tumawag sa iyo, kundi ang tumawag sa iyo ang banal na Espiritu na nagmula sa langit na tinawag ka upang ikaw ay maligtas. At makasama ka niya sa tinatawag na Bagong Jerusalem. Kaya brother, ipagpatuloy mo ang iyong palataya, maging hindi man dito sa altar na to, ay sa ibang kongregasyon ay mapanatili mo ang pagsasamba sapagkat ang katotohanan ay nalaman mo na. Ang katotohanan at ang Espiritu ay ang Diyos na dapat sambahin siya sa Espiritu. Kaya sinabi dito, sinagot niya siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglalapastanganan mo sa Diyos. Hindi po lumalapastanganan si Jesucristo sa Diyos sapagkat siya ay Diyos at nagkatawang tao. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya mga kapatid, yan po ang mensahe ng ating Panginoon. Kailangan po natin ipaliwanag bilang mga ngaral at pinili ng Diyos upang magsalita ng Biblia
ay kailangan po unti-unti lang po natin ipapaliwanag sa mga tao ang lahat ng ito sapagkat ang iba ay hindi po nila alam. Kaya nga, sinasabi, dahan-dahan lang na ituturo mo sa mga tao. Yung hindi makikinig, okay lang, okay lang. Kaya sinasabi ng Panginoon noong unang panahon ay sinasabi niya na hinayaan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon na hinayaan niya ang mga tao na hindi makinig ng salita ng Diyos. Pero ito nga sinasabi dito sa Gawa 17:30 hanggang 31. Sa mga nagdaang panahon ay pinalagpas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay inuutos na niya sa lahat ng mga tao sa bawat lugar na magsisi talikuran ang kanilang mga masamang pamumuhay. Ibig sabihin, talikuran na nilang pamumuhay. Sapagkat noong una talaga ay hindi pa lubos na ipinakikilala ng Diyos ang bilang isang Diyos. Pero ngayon, ang itinuro na sa mga pastor, sa mga ministro, sa mga pari, itinuro na kagaya ng mga propeta, mga evangelize, yung mga guro, itinuro na ng Panginoon upang ihayag sa mga tao ang lahat ng mga salita, ang lahat ng mga salita. Ito ay tinatawag ng Diyos na yung mga Diyos ang mga salita, sapagkat marami ang binitawan niya. Hindi po magkakasya sa buong mundo kung susulatin ang kanyang mga ginawa. Hindi po magkakasya sa buong mundo. Kaya nga ang Biblia ay makikita mo ay napakaliit lang po lamang. Ayan, maliit lang po lamang ang Biblia, pero napakalaki ang ugat nito, buong mundo. Kaya nga kapag ako nagsalita, maging ang sino man ng mga tagapangaral, ay buong mundo po ang nakakarinig. Ang lahat nito ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking mensahe. Maiksi lang po ito, pero ito ay katotohanan mula sa banal na Espiritu at mula sa ating Panginoong Hesukristo ang salita niya. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig dyan sa FB channel at YouTube channel. Ako po ay magpapasalamat at tayo ay mananalangin sa ating buong may kapal. Brother, kaya mo ba manalangin sa pamagitan ng pasalamat, brother? Ha? Ako na rin po papasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong mga salita, Panginoon, na kailangan po tuparin ng mga tao. Tuparin namin ng mga tao ang lahat ng iyong mga inuutos. Salamat po, Panginoon. Gabayan mo po kami, Panginoon, na matupad po namin ang aming mga gagawin at ang iyong mga inuutos ay masunod namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay ng buhay. Ikaw ang nagbibigay ng buhay, ikaw ang nagpaparusa sa mga makasalanan. Ang lahat na ito ay nagpapasalamat mo ako, Ama, sa pangalan mo, Hesukristo, na aming Diyos. Amen. Maraming salamat po sa tagapinig ang lahat ito sa pangalan mo, Hesukristo, aming Diyos. Amen. Maraming salamat po. Amen. Praise the Lord.